that time, meron ba nagsabi sa'yo na parang medyo, parang bawasan yung pagka-Bisaya? Or meron ka bang mga bagay dati na hindi mo pinakita yung pagka-full-on Bisaya mo? Kasi nga, mas English sa showbiz, mas Tagalog. May ganun ba? Yun talaga ang kinakatakutan ko talaga, Ate B. What does it really mean to be called the face of the Bisaya in Philippine mainstream media? For actress and comedian Melay Cantiveros, the answer is both funny and surprisingly meaningful. Speaking at the 10th edition of She Talks Asia Summit, Melay shared her honest thoughts about how she somehow became one of the most recognizable Bisaya personalities in national television. She didn't hide her accent, she didn't change her quirks, and she never tried to sound like she was from Metro Manila. Kaya sabi ko talaga 3 months lang ako sa artista. Kasi talagang, tsaka parang hindi naman pang artista din yung mukha ko. So, na-accept ko na rin. Pero, thank you Lord, nag-adjust ang showbiz sa akin. At saka, parang, kasi parang na-realize ko ngayon kasi nung pumasok ako ng bibig, wala namang nagsabi na, bawasan mo pagka-bisaya. Sinabi lang na bawasan ang pagka-OA. Kasi OA talaga, doon talaga mukha ko. Pero, tsaka sinabihan ako ni Direk Loren na mag-ayos ka dahil artista ka na. Instead, she stayed exactly who she was. Melay even joked that she felt pity for Bisayas if she was the one representing them because in her words, mukha talaga akong Bisaya. But behind the humor was a sincere message of gratitude. She thanked her home network ABS-CBN for giving her a platform where her Bisaya accent, personality, and natural comedic style were never treated as barriers, but as strengths. Pero hindi ako sinabi na bawasan mo pagka-Bisaya kasi lahat ng role na binigay sa akin, pang Bisaya din. Lahat ng mga MMK din sa akin doon na mga role, katulong. Lahat ako hindi parang naging kasambahay ang aking mga roles. Pero lahat doon talagang taas daw talaga ng rating noon, Ate Miss Kuan. Oo, Powerhouse! Presentation! Pero kasi, parang ganun din ba ang sinasabi ko, Ate Biba, na yung, kasi parang sinasabi nila na ako na ang Bisaya, pero sinasabi ko rin na, yung sinasabi nila na, kung Inday, diba parang naghahanap si Miss Isa ng katulong niya sa Kuan na Bisaya, diba? Kasambahay. Is kulang basa-basa kasambahay kasi pangarap ko din maging kasambahay dati. She also thanked audiences in Metro Manila and across the Philippines for embracing her exactly as she is. And perhaps Melay's journey proves something important. Despite the political noise trying to divide Luzon, Visayas, and Mindanao, many Filipinos simply appreciate talent, authenticity, and humor, no matter where someone comes from. Gusto ko nga maging PA pero mabuti na artista ka. So, sa Bisaya, ang Inday sa amin is the one and only. Inday? Yes, ang Inday sa amin is nag-iisang Inday. Mahal ko. Inday. Ganun talaga sa amin. The one and only. Ang lalaki naman daw nila, Undo, I love you. Yun ang meaning sa amin mga Bisaya. Nung napunta ko sa Manila, ginawang katulong ang Inday, malinis ito Inday. The one and only yun pero wala naman na siguro ganun lang talaga at ang tawagan siguro. Parang naging tawag na rin siya. Which also raises an interesting point. The supposed Bisaya versus Luzon divide often pushed in politics, especially by allies of the Dutertes in Davao and some of their Visayan-centric fanatics, may not actually reflect how ordinary Filipinos feel. Bakit natatawa Ate B, ha? Medyo parang hindi ka masyadong sincere sa pagtanong mo. Bakit ka natawa nung sinabi mo pa? Oo, kaya nga. Kaya ano masabi mo na you are the face of the Visayas sa mainstream? Kung ikaw ang nag-represent, kumbaga. Yes. Ikaw ang nagtatayo ng bandila. Yes! Siyempre naawa ako sa Bisaya. Dahil ako pala yung mukha ng Bisaya. Kasi pumunta ako ng Manila kasi sabi ka rin, Bisaya ano? Sabi ko, oo. Sabi niya, mukha ka ng Bisaya. Tapos na-realize ko na, kawawa naman mga Bisaya. Nilahat nila eh. So, pero, ano bang gusto niyo sagot? Sorry lang. Because if that divide were truly real, someone like Melay Cantiveros probably would never have become one of the country's most beloved entertainers. Here's the moment from the event. Talagang thank you, Lord. Thank you sa inyo. Sa mga Bisaya na hindi approve, patawarin nyo na lang kami, ha? Kaya ako man in-interview dito, kayo na lang next time. Pero, sa mga nagsabi na ako ang Bisaya, mukha ng Bisaya na yun, ngayon 2026 lang siguro. Sa 2027, iba na siguro, ha? Parang matagal ka nang nag-reign. Totoo.
that and own it because I think you are a good example of a bisdak. Thank you so much, Miss Isa. Siguro ang kuan ko talaga dyan, ang masabot ko dyan is, thank you, English kasi dito eh. Thank you, Metro Manila. Thank you, Metro Manila Luzon, for accepting this Bisaya. Kasi sa amin kasi sa Jinsan, kami mga Mindanawan kasi listin, parang sobra kaming amazed talaga sa mga Tagalog. So pag may mga lumilipat sa Mindanao, sa Jinsan, Tagalog siya, mayaman siya. Gano'n talaga kami yung parang sobrang amazed talaga kami. Ang tingin talaga namin sa lahat ng mga Tagalog, mga mayaman, mga social. Ang ano ka mayabang, mayaman. Mayaman. Tapos lalo na pag nag-Tagalog siya, parang wow, amazed talaga kami. Pero ngayon na nandito na ako sa Manila, tapos lahat ng mga Tagalog, lahat na lahat ng mga Bisaya, I'm so happy and I'm so blessed. And the first honor. When you were hindi natin isa lang siyang katanungan at magandang diskusyon, hindi ba? Yes, pero Pansinin. siguro sa amin na mga Bisaya, hindi naman pwedeng mag-adjust ang society sa amin. So, ako ang mag-adjust talaga. So, wag kong dibdibin lahat ng mga tawanan na I always see the goodness na lang. So, na the bright. Grabe, Yun yun. sobrang gandang character trait niya. To see the goodness. Parang galit siya. Natakot. Parang natakot siya sa akin. Principal. Alam mo, pero gusto ko lang din sabihin na sabi mo kanina, manghang-mangha kayo sa Jensen sa mga nagtatagalog. Ako naman, personally baliktad. Manghang-mangha ako sa mga nagbibisaya. Tsaka yung mga may sariling dialect. Actually, from Bicol yung mother ko. Actually, my father's from Samar, so technically dapat Bisaya. Yes. Pero wala kaming planted deep roots there. So, ako manghang-mangha ako layo sa mga taga-Bisaya or nagbibisaya. Kaya nga, ganahan jud ko makat-on og Bisaya. Kaon ako. Oh, actually, because I see it as a superpower. Yes, it is. Actually, ang tinitingnan ko Miss Isa is in a serious answer. Ang tinitingnan ko talaga is the intention. Kung ano, makita mo naman ang intention ng kausap mo kung paano siya, tumawa lang ba siya dahil doon na sa nagkamali mo lang, at least nakapagbigay ka sa kanya ng saya. Tuwa. Pero kung tumawa siya, sinadya talaga, Bisaya. At talagang doon ka talaga, ma-feel ka talaga, suntukin ko talaga doon ba. Pero, so, kung ako tatanungin, the intention. At least ka nang na-happy siya, and then gusto naman niya akong turuan. So, why not na makalearn ako ng ng rendezvous? Paki-spell! Paki-spell! Happy na lang. So, hindi naman ako na-off or hindi ako na-offend because terang eager talaga ako to learn. Yes. Maganda yun. She's Kasi natin ang ating mga bunganga. Charing lang yun. Diba charing ang mga bunganga sa mga asawa? Malakas Kasi natin mga bunganga para sa mga asawa natin, sa mga anak. Hoy, gising na! Ganun. Ay, dahil sa lang, inisip ko lang kayo na, magkababayan pa. Pero ako, ang advice ko dun sa mga medyo na insecure at thank you Lord kasi is talagang na-mindset talaga sa amin nung bata pa kami na huwag mo pakinggan yung sinasabi ng paligid sa'yo. Mas pakinggan mo yung iisipin sa'yo ni Lord. So, kung may insecure ka, huwag nyo lang dibdibin. Kung maganda naman yung sinasabi niya, di ayusin mo. Baka for your own good naman, nasubra ka naman kasi self-pity. Uwi ka naman. Baka ikakabuti mo naman, go for it. Pero kung alam mo naman na hindi makakatulong yung sinasabi sa iyo, mas importante yung sasabihin ni Lord. Ipag-pray mo, iangat mo sa Kanya, Lord Jesus Christ, nasaktan ako, ikaw na bahala sa heart ko, Lord, tanggalin mo tong feelings sa ganito. Because ang pinaka-bless talaga na talagang pakikinggan mo, yung word lang niya, hindi yung word ng paligid mo. parang Manila against the rest of the Philippines. Visayas and Mindanao. Visayas and Mindanao. Meron ba ka bang nakitang mga role models na sabi mo, you know what, someday, yan yung gusto kong maabot para sa community ko? Community. Hindi kasi yung mga Bisaya din, mga dati sa La Pilita Corrales. So, role model talaga yun. Pero, sobrang mistisa naman yun. Pero parang hindi kami, Bisaya ba yan? Hindi ka makarelate. Hindi ka makarelate kasi pero talaga, kamukha talaga namin si Elizabeth Ramsey. Oh, yeah! Confirm, Bisaya yan.
Hindi, pero waray-waray si Miss ko. Ano, waray-waray siya. Pero parang Bisaya na rin. And then, nung lumabas sila, Kim Cho. Wow! Yes, si Kim. Yeah. Kim is from Cebu. Yes. Erich Gonzalez. Davao, yes. Oo. So, talagang naglabasan yung mga... si Torres. Oo. Pero, wala din. Oh, pero may pagka-Bisaya tayo, pero napakaganda. So, different kinds of Bisaya talaga. Lalo na mga Cebuano na mga Bisaya is mga kwan yan sila, Englisher yan sila. Englisher. Oh, Englisher sila mga Bisaya. Ang mga Mindanao is mas magaling kami mag-Tagalog na Bisaya. Talaga? Yes. Mas magaling kami sa Cebuano. Yeah, alam mo, interesting kasi nga, like, when Iloilo, Bacolod, yan siguro yung mga Englisher. Yeah, when we do programs, ayaw nilang, they'd rather talk to us ng English, ayaw nila ng Tagalog. Pero ang ano, nag-program kami sa Gensan, mas Tagalog. Mas Tagalog kami. Minsan parang ginagamit ng Uruguay. Siya na. Uruguay. Hindi, kanang paga. Sa mga